21 3-point conversion. So yan, palapakan po muna natin ang ating Barangay Ginebra. So yan, ito nga po ang sinandalan ng Barangay Ginebra para po talunin ng number 1 seed na Rain or Shine dito po sa elimination round ng Commissioner's Cup. At masaklap din po kasi ang pagkatalo ng Ginebra kaya bumawi sila. Talo po ang Ginebra by 21 point lead sa Meralco. Tapos binawian nila ang Rain or Shine with 24 point lead naman. And ang mga nagbida po dyan ay ito po, ang 3-pointer po ng Ginebra. So ang Ginebra po, si Scottie Thompson ay nag-convert po ng 5 3-pointer. Si Ralph ko naman off the bench, 5 3-pointer din. Tapos si RJ Barrientos with 4, Justin Brownlee with 6, and of course si Stephen Holt with 1. And then nakita naman natin yung performance nila. So itong mga to, itong apat na to, player na to ay maaaring sabihin natin sila yung nag-best player ng game. Pero binigay nga po yung best player kay Ralph ko kasi nga off the bench at siya yung nakatulong talagang maigil. Yung 15 points sa 5 out of 17 sa 3-pointers, meron pang siyang 5 rebounds at 3 assists, and yung plus minus efficiency niya 19. So mataas po. Napakaganda po ng nilaro ni Ralph ko. And dito po si Scottie ay ginawa ulit yung Scottie Thompson thing, yung 17 points and grab 16 rebounds bilang gwardiya. So again, ito na nagbabalik na naman yung Scottie Thompson na talagang hinangaan natin. And of course, RJ Barrientos 20 points, dagdag mo pa yung 6 rebounds and amazing 11 assists. And then of course, ang barometer ng lahat ng import, Justin Brownlee 40 points, 8 rebounds, 6 assists. So ano pang hanapin natin kay JB? Siya talaga ang barometer ng import. So sino po nagsasabing tumatanda na si Justin Brownlee, di po ba? So yan, at of course si Troy Rosario, maasahan din talaga natin. Again, hindi natin siya masyado inaasahan sa scoring, pero yung mga hustle, yung mga offensive rebounding, yung defense, and yung mga cut to the basket, yan, yung mga inaasahan natin kay Troy Rosario. Kaya kung napapansin nyo, kahit hindi masyadong mataas ang scoring, pero yung tulong na nagagawa ni Troy Rosario, napakalaki po. Hindi pa po naglaro dyan si Jeremiah Gray at saka si Isaac Go. Pero kung naglaro po silang dalawa, baka po mas marami pa yung 3-point shot or conversion na naitala natin. And Nards Pinto, of course, yung defense niya. So, ito po, all in all, talagang mahirap talunin ang isang koponan na ang 3-point ay talagang mataas. So, mataas ang shooting at mataas ang percentage. So, imagine, paano mo tatalunin yung isang koponan na 63 points agad yung nai-score, di ba? Parang ganun, 63 points agad. Sa total of 114, halos kalahati sa 3 points kumbaga nagko-convert. Yung 2 points mo kapalit 3 points. So mahirap talagang talunin kahit sa ikukumpara natin sa mathematics. So yan, at pero yan po ay may downside. So of course ang downside po niya na hindi po naman araw-araw ay talagang masasabi nating pumapasok ang 3 points. Kaya katulad po nung nangyari sa Meralco, ilang tayo nag-a-attempt ang Ginebra ng 3 points. Pero since nakadikit po yung Meralco, nakita naman po natin yung mga bantay sa Meralco. I mean, nandiyan po si Brickman, si Newsome, sino pa ba yung mga nagbabantay sa si Brownlee, nakadikit maigi si Hodge. So, ang dami pong gwardiya, si Aaron Black, so si Banquero, di ba? Puro ang defense sila perimeter kasi alam naman nila yung capability ng Ginebra pag sa outside shooting, kaya yun dun sila nakabantay. So hinahayaan nila yung ilalim kasi ang weakness ng Ginebra ay yung inside scoring kasi nga wala po tayong big man, wala si Japet, isa lang naman ang halos umiscore sa big man, yan ay si Troy Rosario lamang. So Justin Brownlee more naglalaro sin sa outside, pero yun nga marami siyang nag-turnover kasi nga yung mga pasa niya is depleted. So yan. So ito po ang kagandahan naman ng triangle. Kapag nagpe-play sila ng triangle, talagang may bumubukas. At pag bumubukas at pumapasok ang shooting sa 3 points, ay talagang mahirap pong talunin. Katulad po na nangyari kay Ralph ko. So ang ganda ng kanyang nilaro kasi 5 tres. Ang dami ng 15 points agad ang nadagdag sa Ginebra, di ba? So off the bench. So kaya nga sinasabi ni Coach Tim Cone, para daw siya nagigilty kasi nga hindi niya nabibigyan ng playing time itong si Ralph ko. Pero ganun pa man, kailangan pa rin hindi lamang umasa ang Ginebra sa 3 points. So kailangan din po ay mix. Kumbaga, may inside scoring, may perimeter, meron din pong kumbaga yung mga screen, and then of course yung outside shooting dapat
kapag binunot ka, reliable ka rin talaga. So yun din talaga ang hinihingi natin kay Jeremiah Gray, tsaka kay Nards Pinto, kay Isaac Go, tsaka sa ilang mga bench ng Ginebra. Pero ganun pa man, ay ako ay masaya-masaya at talagang tayo ay lumalaban. At kung ganyan at ganyan ang laro lagi ng Ginebra, ay mahihirapan pong talunin ang kada koponan na kumbaga makakalaban natin. Next game natin, Sunday, versus TNT Tropang 5G. So alam naman natin capability ng TNT. Meron din silang isang matangkad at NBA caliber na import. At dyan natin makikita na kung anong adjustment na gagawin ni Coach Timko. Maaring 3-point shooting ulit, maaring mix, so hindi pa po natin alam. So anyways, yan muna for today's video at maraming salamat sa panood. Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Never say die, Ginebra. Bye right now.